Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman makisubaybay tayo kay Meow Meow dito sa kanilang ongoing Chinese Chess League Division A. Nitong nakaraang araw lang ay nag-post tayo ng ilang games niya. At ngayon naman nakaharap niya ang former World Women's Champion na si Hu Yifan. Ayan, at talagang inaabangan din yan. Ngayon kasi ang may hawak ng titulo ng women si Zhou Wenjun kababayan din nila, Chinese. Ang lalakas ng Chinese at sa buong mundo, no? Okay po, at bago natin alamin ang lagablab ng kanilang laban ay sagutan muna natin sandali ang iniiwan nating puzzle atid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yon. Congratulations sa mga nakakita ng Rook E takes E5. Kakapturin yan. And then Rook D7. Yun po ang purpose nun ng sacrifice para maka-Rook D7. Check. Haharangan lang ng bishop yan. Obligadong capturing yun kasi may matchas Queen G7 or Queen takes pawn Pero dito naman, babanat ng check. Iilag ang king, may espada ulit. Haharang ng tore, capturing ulit. At iiwas ang king match sa dulo. Yan po. Congratulations sa mga nakasolve nito. At lalagyan po natin ng heart ang mga nakatamang sagot. Ayan. At ito naman ang iiwan nating puzzle for today's video mga kamatyas. Ano po kaya ang magandang gagawin dito? O bahala na po kayo. Lapag nyo lang sa comment section below. At lalagyan po natin ng heart ang mga mag-e-effort para sagutan yan. Okay? Ang ginawa dito ni Meow Meow, nag-E4. E6 si Hu Yifan. Ayan, bihira nang gamitin ng French defense mga kamatyas. Lalo na pag long game, bihira na yan pero dito, ginamit ni Hu Yifan. Ay, oo. Kasi ang isa sa makunat at talagang anti-aggressive attacker players ay French defense. Makunat yan kaya pala ganyan ang ginamit ni Hu Yifan. Pero dahil gusto nga ni Meow Meow ng open at aggressive, kinapture niya. Pinasok niya ang tinatawag na French exchange variation. Knight F3, Knight F6, nag-Bishop D3, C5. Okay, para bago pa kawalan ang knight, yung C-pawn ay maka-pressure muna. Sa sentro, sini-C3 talaga yan para solid. Nag-Bishop D6 develop na, nag-castling at nag-castling din. Kinapture na yung C5. Kaya po kinakapture yan kasi gusto dito ni Meow Meow na yung black magkaroon ng isolated pawn na later on aatakihin yan. Yan po ang purpose niyan Nag-Bishop G5, ayun, pin, pressure. Okay, sinubukan, kakapturin ba o aatras? Inatrasan lang dito. G5, aba, hinabol ng atake at yan po ang lumalabas na novelty. Dahil ang mga natural na ginagawa dito, Bishop G4 at Knight C6. Yan ang mga natural na ginagawa. Pero itong G5 ni Hu Yifan, yun lang. Bagong luto ito. Bishop G3 at nag-Knight E4. Baliktad French defense pero bandang huli siya na yung umaatake. Makunat dapat ang French pero naging aggressive. Nag-Knight BD2. Ayan. Siyempre po mga kamatyas hindi basta-basta pinagpapalit ang bishop sa knight ng ganun-ganun lang. Hanggat maaari kung ma-exchange man yung knight sa kapwa knight. Okay? Kasi malakas ang bishop kumpara sa knight pagka sa opening stage sa madalas sa pagkakataon. At nag-F5 dito. Pinalakas ni Yifan ang knight sa gitna. Uy! Yan, nainis tuloy si Meow Meow. Tinagpas na yung Yokabab doon. Kasi mag-F4 din. Kukulungin din kasi ang bishop. Nairita si Meow Meow. Tinagpas na. Tingin ko force naman yata yun talaga kasi mag-F4 na force. Kinapture at nag-Knight B3. Okay? At red sa bishop, umatras, nag-C4. Okay. Aggressive talaga tong batang ito. Pero, ang mas mainam daw ay Knight FD4. Yan din po ang alam ko Nilalagay muna yung knight dyan para manatiling isolated yung pawn, hindi ma-D4, hindi ma-break. So, medyo may lugi sa pawn structure ang black dito kung tutusin. Tapos, yung queen, may timing to play Queen H5, papasok para maka-atake sa kabila, makabutas-butas. Yan. Tapos may F3 na rin. Ayun, may ganito na rin pala at the same time na mapaalis yung strong knight. Ayun din ang purpose ng Knight FD4. Kaya mas marami pong masustansya kumbaga yung Knight FD4. Pero ang ginawa kasi ni Meow Meow, parang siya pa yung nagyaya na tanggalin yung weak. Kahit pa paanong isolated ng black. Parang gusto niya pang i-exchange Kaya binigyan ng bad move ng computer. Nag-Queen F6, kumounter si Yifan sa B2. Okay, kinapture, capture din. Knight FD2, hamon sa knight.
Bishop D7. Okay. Kasi pag capture. Imagine niyo po, magkakaroon ng malakas na atake. Tatlo yan. Tatlong magko-combine yan. Kaya okay lang na kahit capturein yung knight. Mabubuksan naman yung F-file. Nag-rook B1. Paalis muna sa queen. Pero ayaw umalis ni Yipan. Nanginain pa nga. Queen takes A2. At kinapture na. Takes. Knight takes E4. Okay, kaya bishop na po yung pinang-capture kasi kinakailangan eh. Yung knight kasi na huling kumain nakadepensa pa sa pawn F2. Hindi babagsak yung pawn F2. Nag-bishop F5, yun nga lang. Sinimula ng trabahuin ni Yipan na kung yan ang dumidepensa, tinarabaho niya na iritahin para yan, may pin pa. Nag-rook A1, okay, para may tempong alis. Queen B2, at nag-knight C5. Okay, para barhan naman yung bishop dyan. At nag-queen E5. Ayun, medyo syempre, iba na pakiramdam ni Yipan. Kanina pa siya nililigalig dyan. Baka mamaya matuluyang makulong. Nilagay na niya sa gitna para, kumbaga, nakaalpas na. At nag-queen H5. Ayun. Medyo magandang tignan kasi nakasugod. Threat yung pawn sa H6 pero ito pala mga kamatsas ay hindi maganda. Rook A2 ang sinasuggest ng computer. Para iro-rook E2 tapos pag nakatempo attack dyan then rook E1 battery. Yun, parang ganun ang aking basa dito. Okay, balik tayo sa queen H5. Rook F6, sinimplihan lang ng depensa at nag-rook AD1. Ayan, para may timing din mamaya pero timing lang ito. Pero ito yung gusto kong gawin dyan rook FE1 para may atake sa queen. At nag-rook A F8, okay, battery lang. Nag-rook D2. Siguro pang agad depensa, nakita kasi ni Meow Meow parang pag alis ng bishop baka mamaya tamaan yung pawn F2 Ininda ni Meow Meow nag-rook D2 pero mas maganda raw po ay H4. Basag. Basag ang mas mainam. Yan. Pero kung sa akin din po, wala akong isip na ganito gawin. Parang wala sa isip ko yung ganyan. Nakakatakot no? Pero yan po ang tira ng computer. Balik tayo. Rook D2. Ayun, kinapture na. Na-accurate. Kaya pala. Dito po mga kamatsas, ano kaya ang best move na gagawin ng black na talagang deserve na makuha ni Yipan yung ganyang klaseng evaluation bar na lamang na lamang? Sige po, sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita ng Queen C3. May fork na pala, double attack. Ang tanong, papaano isasalba ang dalawang pyesa na hindi babagsak? Walang pang depensa. Yun ang malungkot sa nangyari. Hindi naramdaman ni Meow Meow, may ganun na pala. Napakain niya ng buo. Wala Tori na lang dinipensa niya. Walang paraan para isalba yung dalawa Nadali siya ni Yipan. At nag-D6. Ayan, kaya niya dinoble para ito na lang panggulo niya. Makapush yung pass pawn. Pero binarhan lang ni Yipan. At may threat pa sa F2. Nag-King H1 na lang umiwas. At nag-Queen C4. Dito po, kung matatanong nyo, Coach, bakit hindi kinapture yung F2? Meron kasing sundot doon. Makakasalba pa ng tabla. One piece up na nga ang black, nakatabla pa puti. Ayan. Kaya ingat tayo sa mga kain-kain, mga kamatsas, pagka ganito. Talagang ang chess talaga, full of discipline talaga. Dapat focus ka, well-composed ka talaga. Yung nararamdaman mo talaga bawat areas ng mga pyesa, position. Punong-puno talaga ng elemento chess. Kaya talagang dito, kailangan talaga alisto ka sa lahat ng bagay. Kumbaga, alisto at all times. Yan ang kailangan sa chess. Okay, rook D5. Ano purpose ng rook D5? So, hindi pa rin pwedeng kumapture. May check doon. Pwede bang bumitaw doon? So, may mga ganong timing. Bishop G4, aray ko. Aray ko! Nakulong ang Reyna. Ang sakit naman ng tira na yun. Grabe, hindi lang sampal. Sapak pa yung ginawa. Double pero yung queen saan pupunta? Wala na. Domesperate na dito si Meow Meow. Kumbaga, desperadong tirada. At gumanon, tineret. Okay, rook takes F2 pa. Ang ganda pa ng paparating. So, hindi pwedeng capturein. May rook F1 matcha sa back rank. And the queen E7 check.
Sanggalang, Queen H4 check, and pag King G6, wala na pong check. Di pa rin makain ng Queen, may back rank weakness. Aray ko, grabe. Ang sakit ng... Grabe, no? Talagang may asim pa rin tong si Huyi Fan eh. Actually, parang mas mataas pa rin ang rating niya kay Jowen Jun eh. Ito gusto ko maglaban eh, Jowen Jun and Huyi Fan eh. Pero sa ngayon kasi by momentum and performance, ito pong si Jowen Jun ang talagang queen. Nagre-reyna sa buong mundo. No? Talagang maganda performance niya talaga. Pero mataas ang rating ni Huyi Fan ha, kasi ano yan eh, naka-momentum yan eh nung time ng kalakasan niya. Sana makabalik siya. At ito namang si Meow Meow, talagang papataas na yan eh. Kumbaga kailangan niyang daanan yung mga ganitong former world champions para subukan yan eh, no? Para mag-improve siya eh. Yan po mga kamatsas. At sa mga nagtatanong po, patungkol kay first woman grandmaster natin, Janelle Fryna, about sa kanyang pagkaka-champion sa Blitz. Actually po nag-message ako sa kanya, baka may PGN games na po pwedeng i-cover. Kaso, kasi nga po Blitz yun, hindi pala naka-PGN. Ayun. Bukod ang ladies Blitz Championship doon sa Abu Dhabi, pero hindi sila siguro naka-digity board eh. Kasi hindi na record. Sa men's po, naka-record. Naka-digity board, parang binukod yung sa ladies. Ayun, sayang ano. Kaya, ang Blitz po, mahirap tandaan yan eh. Bagamat nag-request tayo kay Janelle, mahirap tandaan ang Blitz na maibalik eh. Blitz kasi yan eh. Kung rapid pa yan, pwede pang matandaan na mabalik. Pero ako kasi, pag ako yung Blitz games ko, wala, hindi ko na matandaan eh. Kasi may elements of pressure at iba pa, no? Kaya mahirap tandaan talaga. Liban na lang kung maikli lang yung games. Pero pag mahaba yung games, mahirap tandaan talaga. May pressure kasi yun eh, na involved eh. Okay mga kamatsas, ano? At may balita rin po natin na si Arca or Giancarlo Arca ng Mindanao ay bago po nating international master. Yan, no? Congrats kay Gian at sana ay siya na ang kauna-unahang maging Grandmaster ng Mindanao. Wala pa po kasi nagiging Grandmaster sa Mindanao eh. So ito pong si Gian Arca ang malapit-lapit na maging Grandmaster. Sana ay masponsoran at matulungan siya ng kinauukulan para sa kanya pong tuloy-tuloy na pag-asenso at exposure sa tournaments. Kailangan niya ng number of tournaments talaga abroad at sa training din ano para magtuloy-tuloy ang momentum at makuha niya ang Grandmaster title. Malakas po si Gian. Talagang hindi biro po yung bata na yun. World Youth Champion sa Blitz yun. So, ayan po. Yan ang kaabang-abang, no? Gian Arca at yung iba pa, IM Consyo. Ganun din po. Malapit na maging Grandmaster yan. Sa mga nagtatanong, Coach, ikaw naman, gusto ko namin maging Grandmaster. Kung loloobin po, nabibigyan tayo ng magandang pagkakataon ngayon kasi napaka-busy. Pero nasa puso ko po yan. Gusto ko rin talaga yan. Kailangan lang po ng mga bagay-bagay. Lalo na, pangunahin na yung budget. Ayan, no? Budget. Kasi kahit po may kapartner tayo na si NM David, no? Syempre, hindi naman po buhos din sa akin yung, kumbaga sa individual para sa akin tournament. Nagpapa-tournament si NM David po sa pangkalahatan chess community at malaking naitutulong nun. Pero sa akin personal po, wala pa akong sponsor eh. Meron man akong budget pero may sinasaalang-alang pa ako, hindi pa ganung malaya talaga eh. Pero pagka nabueluhan natin na maganda yan mga kamatsas, malay nyo may mag-sponsor sa atin ng tuloy-tuloy na for GM campaign, no? Maraming salamat. Bibigyan natin ng magandang kondisyon yung aking magiging future manager. Siyempre, kailangan may kondisyonis yan. Hindi pwedeng wala. Parang yung iba, no? Kagaya nila Magnus Carlsen, nagkaroon sila ng mga managers eh. Ganun talaga yan. May kondisyon talaga yan. Yan. At kung magkaganon man, maganda-ganda yon. Pag ako nagkaroon ng talagang private manager na talagang tutuloy natin. Mag-training tayong mabuti. Maraming salamat po mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.